So, pasensya guys kung medyo pawis ako ngayon kasi yun, tumakbo tayo ngayong umaga. And yeah, kung medyo hinihingal ako sa audio kasi nakakatakbo ko nga lang. So, sa video na to, pag-uusapan natin ang pagiging irreplaceable as VA, kung bakit napakahalaga nun. Okay. So, as VA, ang pinaka-goal nyo dapat is mapunta kayo sa position na hindi kayo kayang palitan ng client nyo. Okay? So, bakit? Bakit nyo kailangan mapunta? Kung bakit ayun yung goal nyo dapat? Kasi, kapag dumating na kayo sa point na irreplaceable na kayo, hirap na kayo tanggalin ng client nyo. Like, pag tinanggal kayo, kailangan ng 3-5 tao para gampanan yung tungkulin mo or yung mga ginagawa mo. And then, mataas yung chance na bumagsak yung business nila if ever inalis kayo. Kasi, syempre, another training na naman yun sa mga bagong members nila. So, ayun, okay. So, una, paano kayo magiging irreplaceable? Kailangan nyo, paano kayo maging irreplaceable is, syempre, dapat madami kayong skills. Kasi, kung yung skills nyo is masyadong madali and kayang gawin ng kung sino man, mababang value yun. So, mabilis lang kayo papalitan ng mga client nyo. Pero, kung yung skills nyo is mahirap palitan or kailangan pa ng team para magawa, then nagagawa nyo siya ng mabilis na time, then hindi parang madali yung quality ng ginawa nyo, is mas mahirapan kayo, which is mas mataas yung value nyo compare sa madadaling task na kayang gawin ng kahit sinong client or kahit sinong VA. So, ayun yung reason, ayun yung unang way kung paano kayo magiging irreplaceable. Itaas nyo yung value nyo as VA, alamin nyo yung ano ba yung mga mahihirap sa mga madadaling task. Kasi baka nagde-demand kayo ng mataas na salary and nagde-demand kayo na gusto nyo maging irreplaceable, pero yung ginagawa nyo sobrang dali naman, na may mag-aral lang ng isang araw kaya nang gawin. So ayun yung una, kailangan nyo ma-position yung sarili nyo sa sobrang dami yung skills and sobrang dami yung knowledge para mahirapan yung client nyo, tanggalin na kayo mismo, like manghihinayang na sila. Pangalawa, syempre, alamin nyo yung worth tsaka value nyo. Mahirap yan kung napakadami yung skills, then pumapayag kayong underpay kayo or sobrang baba na sahod nyo. So, imamatch nyo ngayon yung sahod nyo syempre sa skills na pinaprovide nyo or sa value na pinaprovide nyo. Para syempre tumagal din kayo. Hindi nga kayo tinatanggal ng client nyo, baba naman ang sahod nyo. Hirap kayo mabuhay. So, hindi kayo komportable sa araw-araw nyo, diba? So, baka kayo pa mismo umalis kahit hindi kayo tanggalin ng client nyo. Ayun yung next tip ko sa inyo. Kapag meron na kayong enough skills, is i-match nyo yung hinihingi yung salary doon sa skills na pinaprovide nyo. Kasi, madaming web designer, for example, web designer or mga executive VA na ang ginagawa is pang team na, nag-graphic design, nag-video editing, gumagawa ng marketing sa brand nila. So, super dami na, di ba? Then, ina-allow nila yon na below $500 yung nare-receive nila. So, hindi yun match. Hindi nga kayo tinatanggal ng client nyo, di ba? Hindi nga kayo irreplaceable, pero kayo mismo yung aalis na sa client nyo kasi sobrang baba ng pasahod, which is nahihirapan kayo sa pang-araw-araw nyo, which is, di ba, yung maganda doon is i-match nyo, di ba? Then, next tip na pwede kong mabigay sa inyo kung bakit or kung ano ang pwede nyo gawin para maging irreplaceable kayo is know your worth. Katulad ng sa salary, di ba? Hindi naman kayo papasok sa client, kayo pa rin naman yung pipirme, kayo pa rin naman yung magre-reach out sa kanila. Maliban na lang kung refer siya or by referral yung nakuha yung client, di ba? So, for example, isa pang example na benefit, ito naman yung benefit ng pagiging irreplaceable. Ito, may work ako ngayon from 3 a.m. to 11:30. So, ang time ngayon is 6, mga ganyan, 5:30, 5:40 or 6. Pero, nagagawa ko pa rin kung ano man yung mga gusto kong gawin. Like, una kong time sa kanya is panggabi. Siyempre,
US client siya, di ba? Kapag US client, kadalasan talaga is kabaligtaran ng oras natin. Umaga sa kanila, di ba? Tapos dito sa atin, gabi. So kadalasan ng shift pag ganun is graveyard or gabi talaga. So ganun yung nangyayari. Ngayon, dahil alam ko yung strength ko, alam ko yung value ko, alam ko yung worth ko, and alam ko kung saan ako mas productive, sinabihan ko yung client ko ngayon na testing natin ng 1 week na graveyard ako. Like from gabi na gabi hanggang 5 a.m. Mga 5 a.m. or 6 a.m. Tingnan natin kung ano yung performance ko, kung magbibigay ko ba yung best ko. So after 1 week, ang pinakaginawa ko is, syempre, kahit same pa rin yung performance ko, mas gusto ko ng umaga, morning person ako. Ang sinabi ko sa kanya, hindi ko talaga kayang mag-work ng gabi. Hindi balance yung focus ko. Pwede ba natin gawin is, gawin natin 3:00 ng umaga hanggang 11:30 ng time ko. Kasi doon ako mas komportable, hindi ako puyat. Kasi ang normal kong gising nung di pa ako VA, 4:00. So yung 3:00, basic na lang yun. So parang 1 hour na adjustment lang. So malaking benefit siya sa akin. So pumayag naman siya. So yun. Ayun yung parang isang benefit na binavalue ka lalo ng client mo. Kasi alam mo kumbaga, alam niya yung expertise mo. Hindi kanya kumbaga binabaliwala. Hindi kanya parang inechopera. Binavalue niya lahat ng yung mga parang binibigay mo sa kanya or mga suggestion mo sa kanya. So ayun yung isa sa pinaka benefit kung bakit nyo kailangan maging replaceable as VA para, diba, if ever hindi na kayo nagmamatch ng value ng client mo is mayroon ka ring option na kayo na mismo yung umalis compare sa ibang VA na pinipilit yung kanilang position na mababang salary, then pangit pa yung treatment sa kanila ng client nila, 'di ba? So ayun, then ayun, mutual respect sa client tsaka sa ating mga VA. Then ayun, kasi napoprovide mo naman yung skill or yung hinahanap ng business nila, or nabibigay mo naman kung ano yung hinahanap nila. So siguro guys, maalog yung video ko, pagpasensyahan nyo na. Maghanap pa lang ako in the future ng way kung paano maging stable to, kasi yun guys, update ko na lang kayo. Then yun lang, sana may natutunan kayo sa aking simpleng vlog about bakit nyo kailangan maging irreplaceable as VA and ano yung mga benefits nun. And yeah, sana ma-motivate kayo and ma-inspire kayo na mag-upskill and hindi magstay sa mga basic na work na kahit sinong mag-testing maging VA magagawa. Always aim for your, wait lang, hiningal ako na. Always, kalimutan ko yung sabihin ko guys. Tumawid kasi ako baka mabangga ako So always aim for your best. Okay, so yun lang guys. Pag meron kayong question, drop nyo lang yan sa comment. Bye-bye.